Jared Vanderbilt nalalapit na maglaro sa Lakers at Anthony Davis versus Chet Holmgren magbabanggaan na. Nag-bounce back ang Lakers ng isa rin pang malupitang laro kung saan panalo sila sa score na 133-107. Ito rin ang best game ni D'Angelo Russell kung saan gumawa siya ng 35 points, 4 rebounds at 9 assists, shooting 76.5% from the field at 71.4% from beyond the arc. Sa first quarter pa lamang mga amigo ay mainit na si D'Lo na gumawa ng 13 points on 6 of 6 shooting from the field. Lalo na sa third quarter ay nag-init ito na may 17 points at sa fourth quarter ay kunting minuto na lamang siya ipinasok. Siya rin ang pangalawa kay Kobe Bryant na umiscore ng 35 points on 75 shooting from the field sa franchise ng Los Angeles Lakers. Samantala si AD naman ay napaka-agresibo mga amigo. Ibang-iba ito sa laro nila kontra Philadelphia 76ers. This game gumawa siya ng 28 points, 16 rebounds, 4 assists at 3 blocks. Si LeBron ay gumawa ng 25 points, 8 rebounds at 3 assists pero nadali siya ng isang technical foul para sa pag-flop. Masyadong dili nga lang mga amigo ang naturang tawag. Kayo na ang humusga mga amigo kung flop nga ba ito or talagang may malakas na contact mula kay Stewart. Samantala, panalo man ang Lakers ngayon ay hindi pa rin sila makakapagsaya dahil makakalaban nila ang batang OKC bukas para sa back-to-back game. Ang OKC ay galing pa lamang sa dalawang sunod na pagkatalo pero ang Lakers ay nahihirapan sa mga team na above 500. At ito'y back-to-back game pa at bukod sa back-to-back game, ito ay pang-apat na team na makakalaban nila sa 6 na araw lamang. Ito rin ang kanilang kauna-unang paghaharap this season at sa wakas ay magkakaharap na si Anthony Davis at Chet Holmgren at magkakaalaman na kung sino nga ba talaga ang malakas at kung makakapalag ba etong si Chet dito kay AD. Si Holmgren ay nag-average ng 17.9 points, 8 rebounds, 2.7 assists at 2.2 blocks per game on 53.8% shooting from the field at 43.1% from beyond the arc. Medyo efficient siya mga amigo sa 3-point area. Si AD naman this season ay nag-average ng 22.2 points, 12.3 rebounds, 3.3 assists at 2.8 blocks per game on 54.9% from the field at 30% sa 3-point area. Kung titingnan natin ang stats, lamang si AD maliban sa 3-point shooting. Higit sa lahat mga amigo, veterano na si Anthony Davis at rookie pa lamang si Chet Holmgren. So, malalaman natin kung paano mag-react si Holmgren sa match-up nila ni Anthony Davis. Ang OKC ay pinangungunahan ni Shai Gilgeous-Alexander na nag-average ng 30 points per game. Nasa rank 4 ang OKC na may 11-6 win-loss record at ang Lakers naman ay rank 7 na may 11-8 win-loss record. Sino kaya sa palagay nyo mga amigo ang mananalo sa dalawang team na ito? Samantala, magandang balita naman para dito kay Jared Vanderbilt dahil ayon dito kay Coach Darvin Ham, ang progress sa recovery ni Vando ay naaayon sa kanilang plano. Bagamat hindi daw makakapaglaro sa road games itong si Vando, ay nalalapit na daw itong makabalik para maglaro. So, napakaganda nga itong balita para sa Los Angeles Lakers, lalo't kailangan na kailangan ang depensa ni Vando at ang kanyang rebounding, lalo na sa offensive rebounds kung saan kulelat lagi ang Lakers.